Hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Hindi po ako tutula. Sige po, tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Ano po? Ezekiel 33. Buksan po natin ang ating Bible. Verse 1 to 9. Lahat po ng pagtuturo at lahat ng pagtalakay at paghamon sa soul winning po ay narinig na po natin. At sa last Sunday na po ang huli nating pakikinig. Ngayon pong hapon ay halos yun din naman po ang ating bibigyan ng pansin. Pero ilalagay natin sa espiritu ng paglilitis. Ano ho? Trial. Okay. In a sense, ito inspired ng ating nakikita sa paligid, let us put ourselves on trial this afternoon. Huwag na nating intayin ang judgment seat of Christ. Ngayon po, harapin na natin ang Panginoon sa kanyang salita. Okay, so yun po yung diwa. Kumbaga ang dating, may moment po na tayo mamamatay, haharap tayo sa Panginoong Hesukristo. Nabanggit na rin yan sa mga pagtuturo. Pero ngayon, ating ilagay sa espiritu na ngayon na tayo haharap sa Panginoon. At ilalagay ang pagsusuri at pagsisiyasat sa ating harapan. Tayo po lahat tumayo bilang paggalang sa ating pong salita ng Diyos. Ezekiel 33 verse 1 to 9 ang ating pagbasa. Just follow me as I read. Sa Tagalog version po ang Biblia. Verse number 1. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, salitain mo sa mga anak ng iyong bayan at sabihin mo sa kanila, Pagka aking dinala ang tabak sa lupain, kung ang bayan ng lupain ay kumuha ng isang lalaki sa gitna nila at ilagay na pinakabantay nila, watchman. 3. Kung pagkakita niya ng tabak na dumarating sa lupain, kanyang hihipan o kanyang hipan ang pakakak at magbigay alam or warning or hudyat, magbigay alam sa bayan. Verse 4, Sino man ngang makarinig ng tunog ng pakakak at hindi pinansin ang tabak o yung panganib na parating, ay dumating at dalhin siya, ang kanyang dugo ay mapapasa kanyang sariling ulo. Narinig niya ang tunog ng pakakak at hindi pinansin. Ang kanyang dugo ay isa sa kanya. Sapagkat kung siya'y pumansin, ay kanyang nailigtas sana ang kanyang buhay. Ngunit kung makita ng bantay na dumarating ang tabak at hindi humihip ng pakakak o hindi siya sumigaw o hindi siya nagbigay ng warning, at ang bayan ay hindi napagbigyang alam, ang tabak ay dumating at maghiwalay ng sino man mula sa gitna nila, siya nahiwalay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay sisiyasatin ko sa kamay ng bantay. Sa gayoy ikaw, anak ng tao, ay inilagay ko na bantay sa sangbahayan ni Israel. Kaya't dinggin mo ang salita sa aking bibig at magbigay alam ka sa kanila sa ganang akin. Pagka ang aking sinabi sa masama o masamang tao, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at ikaw ay hindi nagsasalita upang magbigay alam sa masama ng kanyang lakad, ang masamang yaon ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay sisiyasatin ko sa iyong kamay. Gayon may kung iyong bigyang alam ang masama ng kanyang lakad upang humiwalay, at hindi niya hiniwalayan ang kanyang lakad, mamamatay siya sa kanyang sariling kasamaan. But take note of the last phrase, ngunit iniligtas mo ang iyong kaluluwa. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, salamat po ngayong gabing ito. We are all sinners saved by grace. We are sinful dust. And by your sovereignty, O Lord, mula sa limpak ng putik, dinampot mo kami at ginawang sisidlan ng awa. At ang iba ay naging sisidlan ng galit.
Hindi dahil better na putik kami sa iba, hindi dahil mas magaling kaming putik kaysa ibang putik. We are all dust, and sinful dust and we deserve hell. Pero salamat po sa biyaya ninyo na kami ay iyong dinampot, hinulma, at naging sisidlan ng awa ng iyong kaligtasan. Salamat po sa inyong biyaya sa buhay namin. At ngayon po kami ligtas na, kami po ay palangit na, kami po ang iyong inilagay na mga bantay upang humihip ng pakakak ng Ebanghelyo at ipaalam sa mga tao. Inilagay mo kaming bantay upang ang mga tao, o Diyos, ay mabigyan ng warning. At ito po ang aming katungkulan habang kami nabubuhay sa mundong ito. Ngayong hapon, dakilang Diyos, sa liwanag ng katotohanan kami inilagay mong bantay ng mundong ito, ilagay mo kami sa iyong pagsisiyasat, ilagay mo kami sa iyong pagsusuri ng iyong salita. Buksan mo ang aming mga diwa. Abutin mo ang aming mga konsyensya. At tulungan mo kami ngayon kung gaano katotoo ang iyong salita. Mararating kami sa katotohanan na maging totoo din po kami sa iyong mga salitang sinasabi sa amin. Samahan po kami ng iyong banal na Espiritu, patawarin po kami sa aming mga pagkukulang at kasalanan. O dakilang Diyos, samahan niyo po kami. Hindi po namin kaya kung wala po kayo. Ito po yung aming dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Pwede na po tayong maupo. Pamagat ng ating pag-aaral ay tanong ng paglilitis sa ating mga anak ng Diyos ngayong hapon. Ang tanong, bakit ka nanahimik? Bakit ka nanahimik? May tanong po ako sa inyo, personal. Tanong ito ng Diyos ang personal sa atin ngayong hapon. Alam natin na tayong lahat po ay mamamatay. Tama ho ba yun? At alam natin sa mga pag-aaral, haharap talaga tayo kay Kristo Jesus. According sa 2 Corinthians 5, turn your Bible there. 2 Corinthians 5, haharap talaga tayo sa Panginoon. Anong verse po yun? Verse 10. 2 Corinthians 5:10. Take a look on that verse. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya maging mabuti at masama. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to what he hath done, whether it be good or bad. Haharap tayo sa Panginoon at tayo po ay magsusulit. Pero ngayon pong hapon, iintayin pa ho ba natin ang pagkakataong literal tayong haharap sa Panginoon? O ngayon pa lamang, ilagay na lagi natin ang ating sarili na talagang tayo po ay ilagay natin yung setting ngayong hapon na tayo hinaharap na ng Panginoon, kinakausap niya tayo. Isang tanong ang direktang ipinararating ng Diyos sa ating lahat. Sino po sa ating kalagitnaan ngayon ang may sinisikap, abutin, iyakan, at dalhin sa paanan ng Panginoon? To be honest. You are doing something or you're involved something, talagang totoo because you know the Word of God, you know haharap ka sa Panginoon, alaman mong ito'y utos, and for how many Sundays na natapos, tayo pong lahat ay niyakag o in-encourage mangaral ng salita ng Diyos o mag-akay ng kaluluwa. Tanong ngayong hapon, ikaw ang sasagot. Sino sa atin ngayon ang totoong merong pinagsisikapang dalhin sa Panginoon? Hindi ang tanong ko kung naawit ka sa choir, hindi ang tanong ko kung nagbibigay ka. Hindi ang tanong ko ay kung sumusuporta ka sa gawain, hindi ang tanong ko kung nagbigay ka ng iyong first fruit or giving or part sa lote. Hindi po yan ang tanong.
Ang tanong ngayong hapon sa atin, meron ba talaga akong inaakay na kaluluwa at talagang with intentionality, inaabot ko siya sa Panginoon? Sumagot po kayo sa puso nyo. Kung kayo po'y wala, I tell you this, pag sa akin po yan, at totoo sa akin, hindi ko ho magagawang tumawa. Hindi ko rin magagawang umawit. Dahil ang dala ng ganyang kalagayan ay isang nakakahiya sa harap ng Panginoon. Inilagay kang bantay, hindi pa tayo pinapatay ng Panginoon, kagaya ng ating binasa. Inilagay tayong bantay para humihip ng pakakak. Ngayon, ito ang kaso na haharapin natin. Kaso ng pananahimik. Kaso ng hindi natin pagtupad ng ating katungkulan. Okay? Titingnan natin, una, ang kaso. Pangalawa, ang ebidensya. Pangatlo, ang depensa. Parang hearing. Okay? Na-affected ng impeachment trial. Okay, panimula. Huwag na nating intayin ang araw na wala nang mababago. Pansinin niyo po ito. Darating ang araw na matatapos ang ating panahon sa lupa. Sa madalit sabi, patay din. Correct? Patay din. Darating araw na wala ng isang kapitbahay na maaari nating lapitan. Wala ng kaibigang maaaring tawagan, wala ng kamag-anak na maaaring kausapin, at wala ng pagkakataong sabihing, may gusto sana akong ibahagi sa iyo tungkol kay Kristo. Ang nakakatakot sa mga pagkakataong lumipas na ito ay hindi na sila bumabalik. Opo. Kaya huwag nating hintayin ang hinaharap bago natin siyasatin ang ating sarili. 1 Corinthians 3:11, datapwat kung ating kikilalanin ang ating sarili ay hindi tayo hahatulan. Sabi po ng talata, may biyaya ang Diyos sa pagbibigay sa atin ng pagkakataong makita ngayon ng mali. Habang maaari pang magsisi, habang maaari pang magbago, habang maaari pang magsalita. Kaya po ngayon, huwag nating ilagay sa paglilitis ang ibang Kristiyano. Ilagay natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Ilagay natin ang sarili natin ngayong hapon. Bakit ka nananahimik? Tingnan natin po ang mga talata. Number 1, Ezekiel 33. Ezekiel 33. Balikan natin po yung talata. Ang kaso, laban sa nasasakdal. At tayo po yon. Kung wala ka ngayong paghihip at ikaw ay nananahimik, may kaso kang dapat harapin sa ating Panginoon. Ang sabi po ng talata sa Ezekiel 33 verse 2 to 6, naglagay ang Diyos ng bantay. Tama ho ba yun? I will tell you this. Hear me. The most important persons in the universe are Christians who are soul winners. Dahil ito lang ang pwedeng magligtas sa mga tao sa impyerno. Okay? So anong trabaho mo? Inilagay kang bantay. Sabi, pag nakita mo ang panganib ay parating, bilang bantay, hihipan mo yung pakakak. Okay? Upang yung bayan ay ma-aware. Okay? At yun ang sabi ng talata. Pananagutan natin yon. At ang sabi, kung hindi mo hihipan yung pakakak, mananagot ka. Sisiyasatin ka ng Panginoon. Alam nyo, tinatanong ko kanina habang ako'y nagagawa ng lesson, ewan ko, Pastor, how are you going to answer this? Tapat ka sa choir, tapat ka sa giving, tapat ka sa maraming gawain, and yet you are not doing soul winning. Hindi ka nag-aakay ng kaluluwa. Tanong ko kanina, can you say, may reward din naman ako? Kasi nagtapat naman ako sa ibang bagay eh. So ano yung sasagutin po yun? Ano nga, sagutin natin, Ninong Jobel, sagutin natin yun. How about a Christian ngayon,
They are not doing soul winning, but they are faithful in tithes, they are faithful in their offerings, they are faithful in singing in the choir, and they are faithful in the instrumentalist, and they are faithful in many things, lahat. But they are not doing soul winning. Hindi sila nahihip ng pakakak. Alam nilang ang tao'y mamamatay, alam nilang paimpyerno, and yet takatakip ang mga bibig nila at hindi sila nangangaral, and they will say, ako na may bibigyan ng award o reward ng Panginoon. Faithful naman ako sa ibang bagay, pero dito, hindi ako faithful. And you are kampanting-kampante. Paano natin sasagutin yun? Nga, try natin. Master Joven, sagutin niya natin yun. Sige po. Kasi merong, alam niyo kung bakit ko tinanong yun? For sure, may nadaang ganon sa puso ng ilan. Kasi bakit ko alam? May nadaan sa puso ko yun. Sagot nga tayo. Paano natin sasagutin yun? Pwede ba yun? Okay lang yun? Sige po. Anyone? Binubuksan ko lang po yung ati Dio para hindi lang ako nag-iisip. Tapat naman ako. Tapat ako sa attendance, wala akong puti. Wala akong asul. Tingnan niyo ang offerings ko, so high. I'm there supporting all works. But you are not doing soul winning at wala kang iniiyakan, wala kang hinihilak kaluluwa papunta sa Panginoon. You are not blowing the trumpet for these souls to be saved. Can you consider yourself faithful? And can you expect the Lord tell you in the judgment, my good and faithful servant? Sige po. Talungin nga natin yung mga young people. O yung mga August born. Mga kapwa ko Agosto. Sabi, ina-Agosto daw yung... Ako lang ho ang ina-Agosto sa mga Agosto. Ano? Sige po. Inay Elsa, asawa ni Ferdinand, tayo kayo. Sir Angel, Sige po. meron po kasi akong tanong. Tanong? Ang sabi po, tanungin, ako hindi po, nagtatanong eh. regarding din po dun sa sinasabi nyo. Okay. Sabi, may nabasa po kasi ako, di ko lang po maalala yung verse. Okay. Ang sabi po kasi ng Panginoon, hindi naman daw po lahat hinihingi niya sa atin. Okay. Hindi po kung ano lang po yung kaya nating ibigay, yun lang naman daw po ang, kumbaga hindi po lahat kung kaya ko lang mag-giving, hindi ko po kayang mag-soul win, or kaya ko pong mag-soul win, hindi naman po ako giver. Kumbaga kung ano lang po yung meron ako. Okay. Hindi ho lahat, bilang isang Kristiyano, hindi ko po kaya lahat. Okay. Yan. Okay. Kaya ako po ito tinatanong kasi talagang ito'y dumadaloy sa isip nating lahat. Akin muna po itong bigyan ng pansin. Ninang Inda, nagtataas ka ng kamay? And so, kung talagang alam mo na faithful ka, ang ang Panginoon kasi, iba-iba yung way ng paggamit sa atin. Okay. So, kahit yung pag-awit, kung ginagawa mo yon, pwede ka rin gamitin ng Panginoon sa pag-awit mo, sa pag-aakin ng kaluluwa. Ang sabi nga, yung buhay mo, na hindi ibig sabihin na kung talagang hindi ka gifted na magsalita, pero sabi nga, yung ating buhay ay isa ng buhay na aklat na binabasa ng mga tao sa paligid natin. So hindi naman ibig sabihin na kung hindi ka nakakapagsalita, ay hindi ka na gagamitin ng Panginoon sa pag-aakay ng kaluluwa. Yung simple mo na ginagawa, at talagang I believe na kung tunay na ikaw ay faithful, mag-i-invite at mag-i-invite ka. Kung hindi mo talaga kayang sabihin ng hindi ka talaga kayang, o hindi mo talaga, may ganun kasing tao na hindi talaga kayang magbuka ng bibig. Pero nag-i-invite ka at yung nagbibigay ka ng best sa Panginoon para yung best giving ay magamit para sa pag-abot ng mga kaluluwa, I believe, kahit hindi ka magsalita ng iyong bibig, ay nagiging kabahagi ka pa rin sa soul winning. Okay. Yun ang aking
Sige po, sige po. Silip. Wala po ako sasabihin tama o mali. Basta kinukuha ko lang po yung inyong ano. Just want to say, I want to speak. Anyone? Kuya Madi. Walang joke yan, ha? Sige po, sige po. Ang sabi po sa Colossians 3:23, for whatever you do it heartily unto the Lord and not unto men. Doon po sa ating sinasabi na pag ikaw ay nag-soul-win, yun po ang highest calling. Highest calling na magagawa mo at yun po ang sabi nga ay mahalaga sa lahat. Kahit na gawin mo ng lahat na makaka-please sa tao, pero hindi makaka-please sa Diyos, ay hindi worth it din yung bagay na yon. So, ibig ko po sabihin ay yung pong soul win, yun po ang pinaka-pundasyon ng pagiging Kristiyano mo na ikaw ay na-save dahil lang sa faith din sa pananampalataya at may nag-soul win din sa iyo. Kaya ibalik mo rin yung ganong sabi nga ay flow o yung ganong process. Yun lang po. Okay, sige po. Iwanan ko po ang tanong na yan sa inyo mga puso, ha? Sige po. Ma'am, pwede pong ano, ma'am. Sige, atiklo. Last na. Kung hindi ka giver, hindi ka soul winner. Kung Kung giver ka, soul winner ka. soul winner ka. Hindi ka masasabing soul winner. Aha. Okay. Sige, ilagay ko po. Okay. It should be asked sa ating mga isip at puso. Okay, sunod na tanong, just huwag nyo na sagutin. Meron dito bang naligtas without hearing the gospel? Maybe ilagay ko, you are encouraged by the life of the person. Pero meron ba dito naligtas without hearing the preaching of the gospel? You are just attracted to the life of the believer, which is good. Who among in this, you got saved without someone invited you or without someone directly teaching you the gospel? Is there anyone? Wala. Okay. Kahit yung nagbasa ng Bible, someone confirmed, may nag-preach sa kanya pa rin at na-confirm niya, this is the truth. Okay? O sige po. Iwanan ko na yung tanong sa inyo. Bahala na kayo. Bulay-bulayin niyo po. This is a question that must go sa inyo. Kasi, ito yung pwede nating maging takot o pag-aalala. Many of us are so given themselves in the ministries and they are so satisfied, they are serving the Lord and without any intentionality to invite and to share the gospel. I think kapag nakarating tayo sa ganong kalagayan, there is a problem with us. Paano sila mananampalataya sa hindi nila napakinggan? Is that true? Is that verse? Okay. Tingnan natin ang kaso. Ang kaso, nakita ng bantay ang panganib pero hindi siya nagbabala. At binalingan siya ng Diyos at sinabi, sisiyasatin ko ang dugo niya sa iyo dahil hindi ka nagbigay ng babala. Nakita niyo sa Bible. Pero ang sabi, kahit yung taong yun ay hindi magbalik loob, tama ho ba? Pero sumigaw siya at siya'y nagbabala. Anong sabi? Inililigtas niya ang kanyang buhay, ang kanyang kaluluwa. Nakuha niyo po? Nasa verse. What does it mean? Only soul winning. Yan lang ang gawaing hindi ka natatalo, may maligtas man o wala. You are always in the win-win relationship. Nangaral ka, may naligtas. Nangaral ka, walang naligtas. You won! Walang talo sa nangangaral.
Dahil iniligtas mo ang iyong kaluluwa mismo. Ngayon yung lalim nun, kulang pa ang aking pag-aaral. Pagharap ko sa hukuman ni Kristo, siniyasat niya ako bilang bantay. We will dig with that in the future. Ebidensya. Tingnan natin. So ang kaso, nakita ng bantay pero hindi siya nagbabala, hindi siya nanahimik. Kalagayan natin parang ganito. Hello? Alaman mo na yung taong yun ay paimpyerno? Alaman mong siya'y mamamatay, alaman mong siya'y haharap sa Diyos, and yet you are just looking to that person and you are just quiet. Kayo po ang humarap sa Diyos ngayon kung okay lang ho ba yun at okay lang ba kayo na ganun kayo. Now you are seeing your classmates, seeing your katrabaho. You know for sure they are going to hell when they die. Every day nakikita nyo sila. Ang kaso dito, nilagay kang bantay. I do believe kung bakit tayo dinala sa maraming workplaces. That's the wisdom of God. To show the gospel through our testimony, correct. And that's very important. Kasi pag nangaral ka at hindi ayos ang testimony mo, lagot din. Tama po yon. We don't discount the value of the testimony. Pero, how shall they hear the gospel without the preacher? How shall they believe kung hindi nila napakinggan? Sabi ng Bible. Ebidensya laban sa nasasakdal, una. Unang ebidensya. Ito na may alam na natin. Unang ebidensya. Pagharap mo, ito ang sabi ng hukom. Hindi mo masasabing hindi mo alam. Correct? Hindi mo masasabing hindi ko po alam. Sa maraming pangangaral, lalo na kung Baptist, lagi itong binibigyan ng pansin. Alam mo ang kasalanan, Romans 3:23. Alam mo ang kamatayan bilang kabayaran ng kasalanan, Romans 6:23, correct? Alam mo ang paghuhukom, Hebrews 9:27, haharap sila sa Diyos ng paghuhukom. Number 4, alaman mong hindi gawa ang kaligtasan, alam mo yan. Ephesians 2:8 and 9, hindi ko nababasahin. Alam mo ang tagapagligtas, Acts 4:12. Alam mo ang ibanghelyo, si Kristo'y namatay, inilibing at nabuhay na maguli. Alam mo ang ibanghelyo, correct ho ba? Sagot po kayo. Alam ho nyo ba yun? So, taas mga, kung gayon, bakit ka nananahimik? Ang tanong ng hukom, alam mo ba ang makasalanan ng tao? Sagot po kayo. Your Honor, sagot kayo. Alam mo bang may paghuhukom? Sagot kayo. Nililitis kayo ngayon. Tayo. Alam mo ba, okay, yes or no lang ha? Yeah, yes or no lang. Alam mo bang hindi kayang iligtas ang tao ang kanyang sarili? Alam mo bang si Kristo lamang ang tagapagligtas? Alam mo ba ang ebanghelyo? Ito ngayon. So, sumagot ka sa harap ng Diyos ha. Kung gayon, bakit ka nananahimik? Ito alam nyo na, pero ibang approach ang nag-iisip ko. Paano ko ba ito idadala ng iba naman? Ba't ka nananahimik? So, hindi natin masasabing hindi natin alam. Alam mo. Ngayon, tatanungin ka mamaya, ba't ka nananahimik? Mag-ipon na ako kayo ng sagot ha. Sulatin na. Ikaw, nasa UB ka. Ba't ka nananahimik? Kayong mga nalusa, ba't ka nananahimik? Akala ko alam mo, sabi ng hukom. Sunod. Ikalawang ebidensya. 2 Corinthians 5:18-20, na-expound na ito ni Paulo. Hindi mo lang alam ang mensahe. Ipinagkatiwala ito sa iyo. Tingnan niyo po. Try lang niyo po. 2 Corinthians 5. Verse number 20. Kami ngay mga sugo sa pangalan ni Kristo, ambassadors. Nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin, kayo pinamamanika namin sa pangalan ni Kristo na kayo magkipagkasundo sa Diyos. Anong point? Tayo ang inilagay na sugo, tayo ang isinend na sugo, ambassadors, para ang tao ay yakagi na makipagkasundo sa Diyos. So ikalawang ebidensya,
Tingnan na, magkaliwanagan tayo. Kung kailangan ito yung malinaw. Kasi pagdating sa langit, tatanungin tayo ng Diyos eh. Alam mo ba na ikaw talaga'y sinugo ng Diyos para tawagin yung ibang tao makipagkasundo sa Diyos? Alam mo ba? Sagot. Okay. Mga angels, record ang sagot. So alam mo na. Alam mo bang tinalaga ka bilang ambassador ka, at ang sasabihin mo sa mga tao, hey, mga tao, makipagkasundo kayo sa Diyos ko. Yun ang sabi, through the gospel. So ipinagkatiwala sa iyo ang ebanghelyo. Tatanungin na kita ng direkta ngayon na, alam mo bang ipinagkatiwala ng Diyos ang ebanghelyo sa iyo? Sagot po kayo. Okay, yan na. Patay kayo ngayon. Umaming kayo. You're under oath. Hello, you're under oath? Kayo ba'y nanunumpa na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang? Hello? Ha? So, alam mo at alam mo nung pinagkatiwalaan ka. Hello? Okay, next. Kasi baka Ikatlong ebidensya. Huwag na muna tayong tumingin dun sa million lost. Huwag na muna yon. Saan ka inilagay na bantay? Mag-isip ng pangalan. Mag-isip po kayo ng pangalan. Isang tao, maaaring iyong ama, iyong ina, iyong anak, iyong kapatid, iyong pinsan, iyong kaibigan, iyong kapitbahay, iyong katrabaho, iyong kaklase. Sumagot po kayo. Meron ho ba kayong mga pangalan sa mga nabanggit na relasyon na alaman mong siya'y walang malinaw na pananampalataya kay Kristo at matagal mo na siyang kilala? Sagot. Yes, Your Honor. Ilang beses na kayong nag-usap? Sumagot kayo. Ilang beses na kayong sabay kumain? Ilang beses na kayong nagkwentuhan? Ilang pagkakataon na napag-usapan nyo ang trabaho, problema, pera, kalusugan, politika, sports, pagkain, bakasyon, ibang tao, mga plano sa hinaharap? Ano yung inyong mga pinaksa? Hey, ano mga pinaksa nyo ng buhay pa kayo sa lupa sa inyong mga kaibigan na ito? Napag-usapan nyo ba si Kristo? Tanong ng hukom. Sagot po. Ha? Hindi na makasagot. Ang hirap sumagot niyan pag hindi totoo. Amen? Hindi nasabihan ko na siyang magsimba, okay naman yon. Hindi alam niyang Christian ako, okay naman yon. Hindi nakikita naman niya ang buhay ko, okay din po yun, hindi naman ko yun dinidiscount. Ang tanong, nasabi mo ba kung paano ka naligtas at kung paano ka nagkaroon ng kapayapaan na ikipapunta sa langit pag namatay? Galing kaming Tanawan, kasuno namin yung sheriff, taga Mabini. Alam niyo, pag intentional, hahanap ka talaga ng pulong para siya dalhin sa ebanghelyo. Kinakapulong natin siya hanggang sa, alam niyo, ang ginamit kong testimonial approach, yung Luke 23. Alam niyo po, di alam nyo na si Kristo'y napako sa krus, may 2 katabing kriminal. Yun ho, kaya ako ho nalaman na pwede palang matiyak ang langit. Kaya ako'y nasa baptist. Pinapaliwanag ko lang yung sinasabi ng talata. Tinan niyo po, Ari Sheriff. Tinan niyo, Ari, makasalanan. Pero isinama ng Diyos papunta sa langit. Mga minamahal, ang dami natin pwedeng pag-usapan doon sa ating mga mahal sa buhay, ama, ina, kapatid, pinsan, kaibigan, kapitbahay, katrabaho, kaklase. Ang tanong, napag-usapan ba ninyo ng malinaw si Kristo kahit papaano? Sinabi mong, alam nyo ho, tiyak kong ako'y palangit pag namatay. Bakit? Kasi nakita ko sa Bible na ako'y makasalanan, tinanggap ko si Jesus bilang aking tagapagligtas. Hello?
Pero balikan natin lahat ng usapan natin, mga minamahal. Ang gagaling nating makipag-usap at makipagtawanan. Sobrang dami ng topic, sobrang dami. Trabaho, problema, pera, kalusugan, politika, sports, pagkain, bakasyon, ibang tao, mga plano sa hinaharap. Mahal natin sila. Pero hindi natin sinasabi sa kanila ang bagay na sinasabi nating pinakamahalaga sa walang hanggan. Pansinin niyo po itong tanong na ito. Anong uri ng pag-ibig ang kayang mag-alala sa katawan? Pakinggan niyo to. Anong uri ng pag-ibig ang kayang mag-alala sa katawan, trabaho, pera, edukasyon, kinabukasan, pero hindi sa kaluluwa niya? Anong klaseng pag-ibig yun? Hello? Mga kapatid, nakikinig ho ba tayo? Oo. So, may pangalan. Ano yung tatlong ebidensya? Number 1, alam mo. Number 2, alam mong ipinagkatiwala ang ebanghelyo sa iyo. At pangatlo, alaman mong may mga pangalan ng tao na ipinagkatiwala sa iyo. Ngayon, ano ang depensa mo? Ito ang tanong. Alam niyo ho ba talagang sila'y makasalanang pa-impyerno? Alam niyo ho ba yon? Pero ang malaking tanong pa rin, bakit tahimik ka? Bakit di ka nahakbang? Bakit di ka natitigatig? Sino dito yung talagang, sa mga napasok sa eskwelahan, meron ho ba ditong naiyak pa? At iniisa-isa niyo yung kaklase niyo? Panginoon, gusto ko maligtas eh, gusto ko maligtas eh, gusto ko maligtas eh, gusto ko maligtas eh. What is the sense? Alam nyo, pag binabalikan ko, pag-aaral ko, hindi naman lingid sa inyo, I graduated cum laude. Pero kapag binalikan ko ang pag-aaral ko, ang hindi ko malilimutan sa pag-aaral ko ay sinikap ko yung lahat ng kaklase kong maabutan ng ebanghelyo. Yun. So what na nakatapos ka? Okay naman. So what na mataas ang grade mo? Okay naman. Pero hindi mo nabanggit si Kristo doon sa kaklase mong paimpyerno. Nagtulong-tulong kayo sa thesis, isinulong nyo at inilaban ang inyong kurso. Pero sa likod ng pakikipaglaban mo sa kurso, hindi mo isinulong ang kaluluwa niya papunta sa langit. And yet we can smile and we can say, I'm a successful man. I got success from the Lord. Kayo po ang sumagot. Kung meron kayong sagot at makakapangatwiran kayo sa Panginoon, it's up to you. Hindi po ako galit, sabi ng Ninong Joben, hindi po ako galit. Hello? Depensa. Depensa number 1. Bakit hindi nagsishare? Number 1, nahihiya po ako. Tama ho ba yun? Nahihiya po ako. Pagka nagharap kayo ng Panginoong Jesucristo, tinanong ka, hoy, hindi ka magamit din eh. Yeshua, ba't di mo sinaran yung kaklase mo? Nahihiya po ako. Nahihiya ka? Totoong may hiya, totoong may kaba, totoong maaaring ma-reject. Pero sabi ng 2 Timothy 1 verse 7 to 8, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Tama ho ba yun? O ng kahihiyan? Sabi ng 2 Timothy 1, 7 to 8, huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi sinabi ng Biblia na hindi makakaranas ng takot ang lingkod ng Diyos. Ang tanong ay, sino ang susundin mo kapag nahihiya ka o natatakot ka? Ngayon, siyasatin niyo po yung salitang hiya. Ba't ka nahihiya? Tapatan tanong. Baka isipin nilang weird ako. Ay, nakakahiya po. Si Kristo po yung sasabihin ko. Pero hindi ka nahihiya. Magsasalita ka ng ibang mga bagay, politics, etc. Hindi ka nahihiya. Pero kapag si Kristo ang sasabihin mo, you think, baka po isipin nilang weird ako. Baka pagtawanan ako. Baka iwasan ako.
baka i-reject ako, baka masira ang tingin nila sa akin. Anong problema doon sa sagot na yon? Mga kapatid, anong problema doon? Ako. Ang image ko, ang reputation ko, ang comfort ko, ang feelings ko, dahil sa hiya mo, itinago mo ang ebanghelyo, hindi mo isinare, pero paano naman siya at paano naman si Kristo? Paano ang kaluluwa niya? Paano ang relasyon niya sa Diyos? Paano ang walang hanggan niya? Sa madalit sabi, pag sinabing hiya, ay pag-ibig sa iyong sariling reputasyon. John 12:42-43. Sapagkat minahal nila ng higit ang kaluwalhatian sa mga tao kaysa kaluwalhatiang mula sa Diyos. Hiya. Pero palangit ka, tama ho ba? Mga kapatid, kung yan ang dahilan kung bakit di ka nag-share, may problema tayo. Masyado nating pinapahalagahan ang ating sarili. Hello? Hello? Nahihiya po ako. Mga kapatid, nahihiya ka, pero hindi tayo nahihiya sa Panginoon. Depensa number 2. Ito, hindi po ako marunong. Pagdating mo sa hukuman ni Kristo, ba't di ka nag-share? Hindi po kasi ako talaga marunong. Hindi mo. Pero pag magkukwento ka ng isang bagay kung paano ka naligtas, kung paano ka gumaling, kaya mo. Correct? Tama? Halimbawa, paano ka naligtas sa isang sakit, uminom ka ng gamot, kaya mong ikwento. Pero bakit yung pinakamahalagang nangyari sa'yo, hindi mo kayang ikwento? Tama ho ba yun? Ngayon, maaaring totoo, pero hanggang kailan ka hindi marunong? Isang buwan? Ilang taon, 5 taon, 10 taon, ilang taon ka ng Kristiyano. Kung may mga bagay na mahalaga sa atin, ngunit hindi natin alam, anong ginagawa natin? Pinag-aaralan natin. Gamitin ko ilustrasyon ng pasasalamat kanina. Gusto niyang pumasa, nag-review siya. Correct? Pinag-aralan niya dahil gusto niyang pumasa. Tanong, pag gusto mo, kayang pag-aralan? Kayo ba'y pinapasin niyo yung mga tracks na ginagawa namin? Actually, pipili na lang kayo ng susundan eh. Actually, gagawin nyo na lang, pag nag-share kayo, babasahin mo na lang eh. Wala siya hindi marunong. Okay yun sa bagong Kristiyano, naintindihan po natin yun. Pero mga minamahal, natututo tayong gumamit ng cellphone, dati hindi tayo marunong. Natuto tayo sa trabaho, natuto tayo sa negosyo, natuto tayo sa maraming bagay na hindi natin alam. Bakit? Mahalaga sa atin. Kaya ang tanong ay hindi lamang marunong ka ba, kundi bakit hindi naging sapat na mahalaga sa iyo ang ebanghelyo upang pag-aralan mong ipahayag ito? Hindi ang ugat ay hindi marunong. Ang alin yung ugat? Hindi priority. Hello? Alam nyo, lahat naman tayo hindi marunong nung una. Tama ho ba? Pero tayo'y nagsikap. May sigaw sa ating puso. Naalala ko nung bagong Kristiyano ako, meron akong isa lamang way of salvation presentation. Iisa lang. Na-share ko na rin yun sa inyo yan dati. Isa lang. Basta may nakausap ako, yun lang. Wala nang iba. Basta makausap kong kaklase ko, taga-BSU, yun lang ang babanggitin ko. Hanggang sa na-improve na. Kaya kapag may pagkakataong matuto, ngunit ayaw matuto, hindi na lamang kakulangan sa skill ang pinag-uusapan, puso na. Mga Kristiyano, makinig po kayo. Kung kayo po talagay sa Panginoon, alam ko, may mga panahong ayaw talaga natin o nahihiya tayo, pero kapag tayo nakampante na ganun, magsiyasat po tayo. Hindi pwede tayong makampante doon sa ating dahilan na hindi po ako marunong. Depensa number 3. Wala po akong pagkakataon. Wala po akong pagkakataon. Hello? Tanong ng huwes, talaga ba?
Talagang wala kang pagkakataon? Ilang minuto ka sa cellphone? Tatanungin ng ilang minuto ka sa cellphone? Ilang minuto ka sa Netflix? Ilang minuto ka sa social media? Ilang oras ka sa entertainment? Ilang oras ka sa kwentuhan? Hindi ko sinabing masama lahat yung mga bagay na yon. Pero kapag natapos ang napakaraming interaction, ay sasabihin natin, oh, wala po akong pagkakataon. Wala po akong opportunity. Alam niyo, hindi totoo yun. Hindi ang pagkakataon ang wala. Alam niyo ang wala? Bagamat may malalim pa dito, wala kang intentionality. Di mo talaga intention. Kasi kung intention mo yan, nakita mo pa lang yan, sisarang ko to. Hahanap ka ng pulong at itatawid mo sa ebanghelyo. Correct? Pero bakit parang tayo mga Kristiyano hindi handa sa ganon? Parang okay lang na lumalampas sa atin yung mga tao. Sabi ng Colossians 4:5, lumakad tayong may karunungan sa nasa labas na inyong samantalahin ang Panginoon. Hindi kailangang i-evangelize ang lahat ng taong makasalubong. Hindi naman yun ang point. Pero sa lahat ng taong kalapit na natin at nakakasagupa natin, mga minamahal, dapat sinasadya nating abutin. Tama ho ba yun? Lulusot kaya itong tatlong ito? Nahihiya po ako, takot po ako. Hindi po ako marunong, wala po akong pagkakataon. Pero bakit sa maraming bagay, marami tayong pagkakataon? Tama ho ba yun? At yun, bigyan example lang, hindi ito masama ha. Ako pinatutuwa, dito yung fellowship natin nung, kailan tayo nag-fellowship? Doon sa kainan? 21. Timo, naharapan natin ng pagkakataon. Okay po, hindi ako against doon. Hindi po yun. Ibig sabihin, pagka talagang may gusto at may nahahanapan natin ng pagkakataon at ng paraan. Tama ho ba yun? Pero pag ibanghelyo, hinahanapan ho ba natin ng pagkakataon? O meron ba tayong intentionality, mga minamahal? Sabi natin wala tayong oras, pero ang dami natin oras na talagang patay at wala tayong ginagawa. Tama ho ba? O sige, kayo na lang Diyos ang magpulong. Kung sabi mo busy ka, bahala na kayo ng Panginoon. Pero, may problema po. Ngayon, tingnan natin. Ang oras, kakaunti na. Eto, siyasatin natin ang tunay na problema. Hoping I can finish this fourth part. So yun ang depensa mo. Ano ang ugat ng lahat ng iyong sinasabi na yan? Okay? Hindi talaga hiya ang problema. Hindi kakulangan sa kaalaman ang problema. At hindi rin kakulangan sa panahon ang problema. Maaaring yun ay totoo, ngunit maaaring may mas malalim sa ilalim nito. Okay? Number one. Tunay na problema. Mahina ang burden natin sa mga kaluluwa. Wala talaga tayong awa. Hindi talaga tayo nahahawa. Isipin mo, tinititigan mo yung tatay at nanay mo, tinititigan mo yung mga pinsan mo, nakikipagtawanan ka, nakikipag-joke ka, pero alam mo sa likod ng isip mo, pa-impyerno yan, pero hindi ka naaawa. Hello? Alam niyo ba ako'y dumidiin, pero itong diing ito'y tumatago sa puso ko? Sabi nga ng Ninyo Ben, kanina, kami ho ang unang pinapangaralan dito. Mga nangangaral. Baka hindi naman talaga malaki sa puso natin ang kaluluwa ng mga nawawala. Hindi natin nakikita na sila'y magdurusa sa apoy ng impyerno at hindi tayo naaawa sa kanila. Romans 10:1, ang nais ng puso ko, ang aking daing sa Diyos patungkol sa kanila upang sila'y maligtas. Naiyak pa ho ba kayo para sa kaluluwa? O wala na? Hindi ko ako against sa giving. Yung mga nag-iisip ako'y magbibigay para sa mission, and you tend to stop kahit mag-invite man lang. Hindi mo pwedeng takipan ng isang pagsunod ang iyong isang pagsuway. I'll repeat, hindi pwedeng takpan ng iyong katapatan ng pagsunod sa isang kautusan ang iyong pagsuway sa isang kautusan ng Panginoon.
and you feel unguilty. Din nga po sa China, sa kwento ng isang kapatid natin nagtututor, banggitin mo lang yung pangalang Jesus sa mga Chinese. Lalabas yung word na tabu at ikakat ang communication mo sa China. Pak! Ayaw nilang mapakinggan. Pero dito naman sa Pilipinas, hindi naman ganun eh. Tama ho ba? Nung naglilinis tayo doon sa Tanawan, may dumakong matanda, former military, sinimulan ni Pastor America, sinigundahan ko. Talagang hindi niya maintindihan. Ako naman po yung nagsisimba. Yung pa rin ang kanya. But at least, we have done our part. Amen? May iyak ho ba? Yung bang inyong iniiyakan at tuong pinoproblema, may walang hanggang kabuluhan? Depensa number 2. Ikalawang problema. Mas malaki ang temporal sa atin kaysa eternal. Makinig po kayo. Mas malaki ang temporal sa atin kaysa eternal. Pag may nagkasakit, na kaibigan, kamag-anak, kaklase, nababalisa tayo. Tama ho ba? Pag may nawalan ng trabaho, nag-aalala tayo. Pag may bumagsak sa school, nababahala tayo. Pag may nagkakaproblema sa pera, gusto nating tumulong. Tama lahat po yon. Ngunit ang parehong taong iyon ay walang Kristo at halos wala tayong urgency. Hindi ba kakaiba? Hello, makinig po. Narinig niyo po ba ako? Nagkasakit siya, nagkaproblema siya, concern ka, gusto mo siyang itawid. Pero tinan niyo, sasabihin ko sa inyo, nung ang Panginoong Jesucristo, sa dami ng tinulungan niya, pinagaling niya, pinakain niya ng limang tinapay at 2 isda, ayaw pa rin kay Jesus. Anong point ko? Okay naman yung good works, okay naman yung ating testimony, okay naman tayo tumulong, hindi natin dinidiscount yon. Pero kung tayo mananahimik para sa Ebanghelyo, bakit mas madaling mabagabag sa problemang tatagal ng ilang taon o ilang buwan kaysa problemang may kaugnayan sa walang hanggan? 2 Corinthians 4:18, samantalang kami nagsisitingin sa mga bagay na nakikita, hindi kami nagsisitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Ang eternal ay doktrina natin, pero ang temporal ang nangingibabaw sa damdamin natin. Hello? We care so much. Tinan nyo, yung pulubing nasa Luke 16, ako'y naniniwala magandang may taong nagbigay ng pagkain sa kanya. Pero alam niyo ang pinakamahalagang taong natagpuan ni Lazaro? Ay ang taong nagpaliwanag sa kanya sa darating na Mesiyas. Kaya siya nasa langit. Hindi natin sinasabing huwag tayong gumawa ng mabuti para sa kanila. Pero mas madaling nababagabag sa problemang tatagal ng ilang buwan kaysa problemang may kaugnayan sa walang hanggan. Letter C, ikatlong tunay na problema, mas mahal natin ang comfort kaysa pagsunod. We want comfort. Ayaw natin ng awkwardness, ayaw natin ng rejection, ayaw natin mabuwasan ng oras, ayaw natin mapagod, ayaw natin ng kaba, ayaw nating mahirapan. Napakaliit ng halagang ayaw nating bayaran kumpara sa napakalaking halagang binabayaran ni Kristo. Sabi ni Pastor Tan sa kanyang preaching, nanakawin ko ng kaunti, pinagpaalam ko naman sa kanya. Ang kanyang puntos doon sa Matthew 9, baligtad. Ang mga Kristyano'y baligtad. The harvests are plenteous, but the laborers are few. Baligtad. The world will be passing away, and yet many people are attractive and striving to the things that are temporal at lilipas. Sobrang dami, pero ito'y temporal, ito'y pansamantala, and yet sobrang dami nagpupumahog dito at nagbibigay ng panahon. Ay di baligtad nga. Tama ho ba? Hindi ko sinasabi huwag tayong magtrabaho. Don't misinterpret me. Pero ang sinasabi natin, mga kapatid, i-priority natin ang pangangaral ng Ebanghelyo, i-priority natin ang pag-aakay ng kaluluwa.
Kung tayo nakakalimot na dito ngayon pa lang, maglagay na tayo ng pangalan. Nagbabalik loob tayo, sinong aking sisimulan? Naakayin sa Panginoon. Ikaapat na problema, mas mahal natin ang papuri ng tao. Oo. Ayaw nating matawag na religious fanatic, preachy, weird. Kaya pinipili nating maging tahimik upang mapanatili ang magandang tingin nila sa atin. Ano ang mas masama? Sagutin niyo po ito. Na mali ang tingin nila sa akin ngayon o hindi nila marinig ang katotohanan ng maaaring gamitin ng Diyos upang dalhin sila kay Kristo? Sagot po kayo. Ano ang mas masama? Ang mali ang tingin nila sa akin ngayon o hindi nila marinig ang katotohanan ng maaaring gamitin ng Diyos upang dalhin sila kay Kristo? Opo. Oras na. Pero sana sinisiyasat natin ang ating sarili, mga kapatid. Amen po ba? Alam niyo, hindi naman, tinan niyo to, di ba ang dami na natin preaching, narinig? Pero ang atin talagang bulay sa mga nagmamalay, ilan talaga yung may tinatrabahong kaluluwa? Parang hindi tayo natitigatig, correct? Ba hindi ho ganun. Aantayin mo pa bang haharap ka sa Panginoon, siya na mismo ang magtatanong sa iyo ng direkta kung bakit ganyan ka? O ngayon pa lang, o nga ano? Sa lahat ng pwede nating kakayanan. Sabi nga kanina, hindi naman lahat tayo magagaling magsalita. Pero sa totoo lang, yung testimonial approach, yung ikaw mismo ang nagkukwento kung paano ka naligtas. Ikwento mo lang, paano ka naligtas? Paano ka nagkaroon ng buhay na walang hanggan? Kaya naman eh. Eh bakit pagbibita ng kung ano-ano kagaling? Correct? Bakit pag ang Panginoon din natin maibida? Mga kapatid, ngayong hapon, hindi ko natatapusin ng lesson at yun naman ang nature natin, hindi na natin tatapusin. Pero sana ngayon, ang Good Shepherd Baptist Church, mga kapatid, alam nyo, this is a good thing. We are encouraged to read the Bible and we have all the efforts to read the Bible now. Pero yung pagbabasa natin ng Bible should translate into something. Kasi ang tunay na nagbabasa ay nauunawaan kung ano ang mahalaga sa buhay. Tama ho ba yun? Kaya may Genesis, okay tayo ngayon, may Bible quiz, okay naman po yun. Pero ang sinasabi natin ngayon, ngayon po, magsisimula na ba tayo mangako sa Diyos ngayon? Under oath. Lord, babaguhin ko po ang mindset ko. Maglalagay ako ng mga pangalan sa isip kong uutayin kong akayin sa inyo. Kung anumang paraan ang pwedeng gamitin. Mag-imbita man ako ng preacher, imbitahan ko man sila, ako mismo ang magkwento, ano man po yun, mga minamahal. O pagkatapos pa rin, wala pa rin. Ikaw nang bahala, humarap sa Diyos. Pagka ikay Kristyano, kayo ba'y concern sa inyong sarili pagharap sa Panginoon? Iniisip niyo ba ho ba yun? Ako'y haharap sa Panginoon ako'y tatanungin niya Ako'y sisiyasatin niya Pag inyong binulay, sabi nga ng isang pag-aaral, the greatest, kumbaga yung sentro ng puso ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, ang pinakasentro ay pag-aakay ng kaluluwa. Yan ang gawaing pinakamalapit sa puso ng Diyos. Okay, tayo po natin tumungo. Mga kapatid, tayo tumungo. Habang tayo nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, pwede ho ba tayong gumawa ng pagtugon sa Panginoon? Hindi ho itutugon lang sa preaching na ito ngayong hapon. This is a response to all the preachings happened or preached in the past Sundays, kaninang umaga. Kung nabubuksan ang inyong unawa, lagyan niyo po ng panalangin ngayon. Lord, tama po Baligtad ang isip ko Hindi ko na naman pinapahalagahan ng mga bagay na walang hanggan. Wala po akong tinatrabaho at iniiyak ang kaluluwa. Ngayong oras na ito, Panginoon, lumalapit po ako sa inyo, humihingi po ako ng biyaya. Mag-aakay po ako sa kaparaan ng kaya ko.
Pwede akong magbukas ng Bible study sa bahay, mag-iimbita ako ng mangangaral. Pwedeng ako mismo ang mangaral, pero ang titiyakin ko, may gagawin ako para humila ng kaluluwa patungo sa paanan mo, Panginoong Hesukristo. Is that your prayer? Is that your prayer? Yung mga kaklase ko, uutahin kong trabahuhin. Ang dami nila, iimbitahan ko sila. Naalala ko yung testimony ni Pastor Oliver America, si Mark Joseph America, walang linggo na walang dalang kaklase. Every Sunday may dalang kaklase. O Lord God in heaven, di po ito isang biro. Ito ang pinakamahalaga sa buhay namin. Ilagay niyo po ito ng malalim sa amin. At lahat kami makita ninyo, ang lahat ng miyembro ng Good Shepherd Baptist Church ay mayroong ginagawang hakbang para sa pag-aakay ng kaluluwa. Ang minahal ay nagmamahal. Ang kinaawaan ay naaawa. Panginoon, salamat po ng marami. Tulungan niyo po ang Good Shepherd. Tulungan mo po kami. Lahat po kami magkaroon ng padalangin sa puso namin, magpapagamit po kami sa larangang ito. Amang banal, ang lahat na ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.